Yes, Lord, dalay kong pagayon at ang sa pagtagong Ginoo. Nakita nimo ang mga pagdahil na kanimo, nadumog nimo ang mga pag-awit. Kini Ginoo, amo ang ihalad ka na kanimo, kung kay ikaw man ang buhit na Diyos, kagiya sa mga kinabuhi, angay ngayon, pagkapasigulugan, pagkandahigan, Ginoo, pagkapasalamatan, naglakas sa pagtagong. Lord, kami salamat sa iyo mga dagko o kahibulugan ng mga buhat diri sa mga kinabuhi nito. Salamat Ginoo, isa na sa pagpagsulay, mga problema. Amo na sila natin karon tingali ang mga kaisunan nito kaniya karon rin ang Lord. I pray na ikaw Ginoo mag-lingkod kay kanila Ginoo. Kaya nasayang kami kana ng mga pagsulay, pinabot balik ka na Ginoo. Kini pagsubot sa among pagtuto pagsalig na kanila. Lord, sa imo kami sa kanalang mga kalampasan nga nahimo niya kanino Ginoo. Nasayop na Ginoo sa mga kinabuhi sa kanalang ginahimo Ginoo kinahuna umisan na sa among kinasulti Ginoo. Kung kay wala kay manilo umatawag na kanino. Pasarin mo kami Ginoo kung kami hindi man makahibot diya sa imong mga mata o diya sa imong katubangan Ginoo. Kung ako nag-aampo na ikaw tabang ka na mo, pinagis maghatag ka na mo, kusog ka iso Ginoo. Karon nga makaparong kami tubangan sa mga katubangan Ginoo sa mga hagit sa kaaway. Nadiin, muhatod ka na mo sa pagpapasala ka ko kanino Ginoo. Ang pingi o ipigi gayon kami once paghatag ka na mo kusog. Lord, itagna sa kagutagong pagayang ko nag-aampo na ikaw magatabang iring-imo mga kakao. Wala ko masahit kung sa kinakasinatian ka. Kapag ko na niya man kanila nakasinati ang problema financial, problema diya sa pisikal na kalawasan, problema diya sa ilahang relasyon, problema Ginoo dira sa ilahang isang pamilya. Huwag mga prayer na ikaw gayon mag-intervene diya sa mga problema. Kung ikaw magtamang kanila na magbarok sila ng record diya sa imong katubangan kung dili gayon sila makalpo kung dili gayon sila matumba Ginoo. Padayon sa mga nag-aampo sa kanan na tunay mga balatian karon mga minahalan namo sa kinabuhi, mga kahigalaan, mga kaubanan sa iglesia, mga isunod diya kanimo, mga tao na sa ospital, wala silang panibalayan na nag-aampo sa ilang mga balatian. Lord, bisitahin sila karon ng mga kung ikaw mag-aayos silang mga balatian, in Jesus' name, I declare and speak healing na kanila Ginoo. Sa talagang imong mga alagad karon, mga pastors, mga misyonero, na imong ipadala sa naglalanging mga kasimbahanan, kung sa naglalanging dapit sa tibok kalibutan, ako nag-aampo kanila og dugang usog ka isog kadasig Ginoo. Arya sa pagtuo pagsalig na kanimo kasi sila gayon mga malahutayon, mga pinadayonon uban sa paghatag ng langit na nakaalam karon nga able sila na makasaysay, maka-share, makapaambit sa imong kulang Ginoo. Nag-aampo ako Ginoo sa amuang mga opisyalis din ng gobyerno, ikan sa lokal, sa barangay level, gato na sa city officials na ako, gato na diya sa Kongreso, sa Senado, gato na sa Malacanang, o ang President, together sa Vice President. I pray for wisdom, I pray na sila Ginoo mamuhat para sa kayuhan sa mga Pilipino. Dili lang para sa ilang paggalingong interest, kundi para rin sa interest sa matang individual na mga Pilipino. Ingin ba nag-aampo ako Ginoo sa mga nagapamita ko karon. Doon ay mga bulga Ginoo sa monkey pox Ginoo nga tungod na uwigo diniya sa matang Pilipino Ginoo. Ako prayer na ikaw din magapanalipod sa mga Pilipino na mostrahan sa imong mga katawhan. Dili gayon may ko dining na virus Ginoo nga hinay-hinay na bikuyanap bikalap Ginoo sa laing bahid sa Pilipinas Ginoo. I pray Lord na ikaw gyud pagka-protekta sa among kinabuhi. Pagkatabong kanamo sa imong pamilya Ginoo, aron yung dili gayon makasipala dili kanamo ang maong nga virus Ginoo. Yung mga pagdaan kung nag-aampo ng kabayan ng location, mga kasikpit din nga dapat, I pray Lord na ikaw mag-kahit mo sa ilang mga kinabuhi. Sa ilang mga kasiknasin, sa ilang mga nahuna. Aron ang tarang tao, walay panahon kanimo, walay pagpakabana kanimo. Mailhan nila ikaw, may kaplagan nila ikaw, kasi natin ikaw as the Lord
Savior ka sila kinabuhi. Sa among pagpadayon, karon po na kami sa balang Espiritu Ginoo. Aron Ginoo nga amo una together sa kasikaso sa among lawas Ginoo. Andam na mamatay sa among tulong. Wa ginasali kinabuhi kanimo tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Kanino po, muling po ng tanan at sa pag-pray. Muhatag sa kalipay, iha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, iha sa Ginoo. Kay muna ang Diyos, mo sa Italia, sa malipay pasikasi. Ginoong Dios, nagapasalamat kami ini nga kwarta na ibalik sa inyong katawan, diya kanimo. Agit kong pasalamat nila kanimo sa imong kaayong na ipakita nila kanila. Ako ang prayer na imong kining padalaginan na kinibagamit responsibly para sa kalambuan, paswagan sa mga bulhapon, kining iglesia kita. Padayon sa kung nagahangin kanimo, nakanalangin kining imong mga katawan, nalangin ang ilahang mga panalpang, ang ilahang mga negosyo, na itong anong negosyo. Ang tanan nga naghagok, kining kamot, nagpagulo sa ilang mga sinod, inuha ko sa kapanalanginan, ang nadilit mo sayang, makawang, ilang mo pa. Huwag inasali ka na tugyan ka ng tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Tama atin sa pulong Ginoo, kasi doon ay andam niya ang special naman. Oi!
Amen. Salamat yun sa mensahe sa mga alawiton. Idot ang message sa song kay huwag yun sa pagpapamuyo may tuwan sa pag-abang ngayon abang sige. Mayong buntag sa tanan. Kumusta? Better than yesterday? Dapat lang na better than yesterday. Huwag kay adlaw-adlaw maayon ang Ginoo. Every day, kaya sa Ginoo atong ginapuri, kada pagpapupod, kada sa pamayo sa Ginoo. Dili unta Peter than yesterday. Dili kita magalangan kung aduna mo Biblia. Kabliwan kada ko sa libro sa Mateo kapitulo 25, versikulo 1 ngadto na sa 13. 25, versikulo 1 ngadto na sa 13 ang puno sa Ginoo nag-ingon. Ang gingharian sa langit ikatandi sa napulo kadalaga, nagdala sa ilang mga lampara ug miadto aron sa pagsugat sa pamanhunon. Ang lima kanila mga buwang-buwang, ug ang lima mga maalamon. Kaya mga buwang-buwang sa pagdala nila sa ilang mga lampara, wala magbalon og lana, apan ang mga maalamon nagbalon og lana sinulod sa laing sudanan uban sa ilang mga lampara. O kaya ang pamanhunon na dugay man sa pag-abot silang tanan nagduka o nangatulog. Apan sa pagkatungang gabi, diay singgi, tanawa ang pamanhunon. Panggula kamong sugatan ninyo siya. O namangon gatong tanang mga dalaga o giandam nila ang ilang mga lampara. O ang mga buwang-buwang mingon sa mga maalamon. Atagi kami og lana kay nagkaalam na o kabalong ang among mga lampara. Apan ditubag ang mga maalamon nga nag-ingon, basin mo dili kini paigo alang kanamo o kaninyo. Pangadto hinuon kamo sa mga namaligya o pamalit kamo og alang kaninyo. O samtang nangadto sila aron sa pagpalit, niabot ang mga nunon o silang mga naandam misulod uban kaniya ngadto sa kumbira sa kasal. Kunya ang pultahan kita upan. Kumani, nangabot usap ang ubang mga dalaga nga nag-ingon, Ginoo, Ginoo, abli kami. Para sa mitubag nga nag-ingon, sapagkat tinusultihan ko kamo, wala akong makaila kaninyo. Usang pagtugaw kamo, wala kamo mahibalo sa adlaw o sa kakulang. Diyos, wala panalangin sa tulong. Kaampo kita, Ginoong Diyos, salamat sa inyong tulong. Ako ang nabasa, panalangin Ginoong, masabtan na akong kinit pumutin. Ang matag, ipig-iringin mong tulong, Ginoong, magdulog yan sa among kasing-kasing. Kung sa among muna-muna, nadiin mong tabang kanano sa pagbansay sa among kinabuhi, samtang nagalawin kami sa pag-alaga ang kinakanimo nito. Yata ko sa gani kanako, lagi ito nakaalam. Ang makahito ako sa pag-saysay, imong tulong. Huwag inasali kinatugyan, kanimong tanan, in Jesus' name I pray. Amen. Mas muna ko, maayong buntag sa tanan. What is wisdom? Kung sa bagyon ang kaalam, o langit ng kaalam, wisdom is not simply intelligence or knowledge or even understanding. Sa wisdom, dili lang kay usa siya ka simpleng pagka-intelihente o dili kahibalo sa pagsabot. Kaya ang wisdom sa ganini langit ng kaalam sa Bisaya pa. While knowledge and understanding magain nimo pinaagi sa imong singular na pagtungha. Wala ang kalainan nilang dua. Kalainan sa wisdom o sa knowledge. Kay ang wisdom, ang Ginoo magahatag nimo ani. Ang wisdom, o ni siya ang mo-interpret sa pulong sa Ginoo. O mao ni siya ang mutabang nimo aron makasaysay sa pulong sa Ginoo bisan dili ka o wala ka nakagain o knowledge diya sa singular nimo nga pagtuon. Mabitaw daghan ng mga pastors and mensahero sa pulong sa Ginoo. Wala man nakahungan sa ilang mga singular na pagtungha, pero nga makahimo man sila sa pagsaysay, interpret sa pulong sa Ginoo. That's because of wisdom na ang Ginoo lang makahatag sa inyo. I remember sa usa ka
practitioner sa abogasiya. Ingon siya na even mga abogado dili makahimo sa pagsaysay sa pulong sa Ginoo. Dili maka-interpret sa pulong sa Ginoo kung ang ilang saligan is ang ilang na-gain na knowledge through sa ilang secular o through sa ilang pagka-abogado. Tungod kay ang gikinahanglan aron ma-interpret ang pulong sa Ginoo is wisdom. Langit ko nakaalam nga mao gayon kung tabang kanimo sa pagsaysay sa pulong sa Ginoo. Now, kini nga bersikulo, this is a story about the 10 girls. Napulo ka babae and diin nagpaabot sa ilahang pangasawunon. Wala ko kabalo kung pila ilang pangasawunon diri, sige isa na siguro. Pero mo na siyang istorya. Kini sila ng mga babae, puro kini sila adunay lampara. Ang 5 ka babae, tawag sila mga maalamon. Ang laing 5 ka mga babae, itawag kini o mga buang-buang. Kung sa ato anang una-una, pag may buang-buang na hindi pa rin siya yung pangutok. Pero sa laking ni nga termino, pag may buang-buang, biblically speaking, pag muingon gani ang Biblia buang-buang, kini sila mga way kaalam. Sa ako na panahon karon mga buko, mga jugo, mga buang-buang ni sila. Itawag ni sila mga buang-buang. O ang 5 mga maalamon. Ano pa ha? Na maalamon man sila. Tungod kay ining 5, gawas nga nagdala sila lampara, na puno og gas ang ilang sudlanan. Ato na pagit sila dala nga extra nga gas. Sa una, sa bukid, gamit lami o lampara. Kung maugtan mi og gas, o maugtan og gas ang lampara, of course, imuha kini siya nga dungagan kay para magpadayon ang iyahang kahaya. Pero usahay, pag mahugtan yun, ano mo na lang himukuan, ano bitaw, kaya na tangan-tangan. Walang siguro, kaya di ko nagabukit ko. Tangan-tangan. Basta kay tangan-tangan. Buhuko na siya, kanayang bunga, naliso, masong tawag ka niya. Yung pustitan, yung sigang na siya. Tangan-tangan na siya. Katagsudan, doon ang ito, anak. Huwag ka ng mga bagong generasyon ka. Pero sa bukid na, kung isa sa mo ang i-prepare para mo niya kung tagas, kaya layo man. Baktas makapila ka kilometro, wala nakapalit og gas. So, posible, inani po nila ha. Kaysa diha nakatulog sila, ang sayukan nila, kaya nagsigal ka po ng suga kasi nakatulog sila. Dapat ipalong nila, no? Para di mahutag gas. Pero nakatulog sila, kung saan nakatulog sila, wala sila kabantay, ngayon hinay o kahurot ang ilang gas. O sa diha nga dunay, syake, singgit nga mitawag na ipahibalo, nga ang pamanhulon, aniya na, niabot na siya. So dali-dali usap sila bakon, kay aron sugaton ang mga pamanhulon. Pero namatikdan sa 5, na, uy, murag pahurutay na akong gasa, kasi di na ni maaptan ni aki diri sa pamanhulon, kasi di na may makakuyok. So, ni-try sila o pangayo dito sa laing 5 ka babae. Pero gipalibaran kini sa laing 5 ka babae, tingnan sila na kasi bautan po mi. Kung muhatag binimo, ninyo, sumay siguro nga, paglakaw ko, pabalik ko sa tindahan. Siguro ang tindahan dito, layo po tayo. O pagbalik nila, wala na yun ang pamanhulon. Sirado na ang ganghaan. Kung ang 5, o sa sulod, pero sila nga 5, na sa gawas. Tungod kayo ang ganghaan, gitakpan man. So, diyan nga nanawag sila na Ginoo. Para yung termino na kay Brad Patalon. Amo, boss, sir. So, ay nalang ang ilang makita pagtawag na Ginoo, pasunod na rin. Yun ang tao na nasulod katong ilang pamalo siya. Mahawag mo kayo, wala kung kailan ninyo. Now, kini yung 5 ka babae, ang ato na yung mensahe na tama limo. Itawag kini the desire more wisdom while waiting. Nanong kinahanglan man nimo nga
tinguha sa langit ng kaalam samtang ikaw magpaabot. Tungod kay daghan ka nato na walay kaalam na nagapaabot. Hinungdan nga wa gyapon sa masayod kung unsa gyud ang plano sa Ginoo. Unsa gyud ang mahitabo kaniya samtang nagpaabot siya. Walang uban, kag natagnaw na lang ang uban, usaw na lang. Kung maabot ko dili, okay na. Now, 5 girls are not ready. Why? Ano ka ang dili sila ready? Because these 5 girls are not really prepared for the coming of the bridegroom. Kung sa kini 5 kababae, dili sila andam samtang nagapaabot sa ilahang mga pamanhunon. Sa ilahang sa unang panahon, ang babae ang magpaabot, pero karon ang lalaki man ang magpaabot, di ba? Kung pakasalta sa simbahan, ang groom na naging diriya sa tubangan or paso muna. Katulog, kataduha siya. Paso. Di ba paabot diriya sa iyahang pangasamunon ng babae. Ang babae ko, dito ba? Hinahinay mo naglakaw kasulod. Pero sa ilaha sa una, dili na. Ang lalaki ang pabuton sa babae na mangasawa ka niya. Can you imagine? Ano ka? Inanak man lang pamahagi sa unang panahon. Tumuot pasabot na while waiting sa ilang pangasawa o sa ilang pamanhunon, kini na mga babae, dili sila andam. Doon na mga istorya, mga babae, dili prepare, panahon silang kasal, hindi na musipot. Is na magkasal, kabot dito ang lalaki. Oh man, ako ano man, ano ka? Posible, dili pa siya prepare. Na magminyo, dili pa siya prepare sa responsibilidad kunya na iyahang pagapas-anon sa dihang magminyo na siya. Una nga, ukaha, o sa tanan, napa siya yung mga priorities na iyang kinabuhi. Maybe gusto pa niyang matagbaw ng pagkadalaga, gusto pa niyang abroad, gusto pa niyang madato siguro, hindi pa siya magminyo. Kanya kay, napupusan siguro. Ingon nga, sige pakasal na ka, because gagantan siguro pangagilong dahil para pagbusa kinikanan, pagbusa sa bata, pero diligid siya prepare sa iyang heart. Sumuna nga busipat. Isa sa mga reason, di sila matubang sa ilang kasal. Pero, din lang po sama ni ang babae mismo ang ilundan, hindi man din kasal. Sabi po ng lalaki, buwis na po sa kabinyokan. So, kini ng mga babae, simply, wala sila, kini sila, dili sila ready, tungod kay dili sila andam na muatubang sa ilahang pangasawunan. Kaya kung andam pa din sila, prepared daw tani sila. They brought oil for the lamp, enough only for a few hours. Kung sa lang kidala ang gas, ang gas kinagidala is igo lang sa pila ka oras. Ang wa nila damha nga musipot ang ilang pangasaw-unon nga pila ka oras pa. Pag inanin sa simbahan, pila ka oras magpaabot ng babae sa pangasaw-unon, hindi na ginapakasal. Okay, bingan naman nga, wala na sa buti na musipot. Yung ulaw po sa mga ginikanan, ulaw po sa mga bisita, no? Nagpunong na simbahan, na ikaw na Nadia, ilamok na magtinindo, paabot sa babae, ngayon mong pamasawaon. Kanya, inyong sabot ninyo kay alas 10 ang kasal, sa buntag, niya niabot dito, alas 10 gabi, wala na. May tao pa. Pero, marami na ilaba. Nakapulog po sila pinaabot. Grabe po doon, heart itong ilang mga sawaon, no? Doon kayo pagpapot. Kung ikaw ito, bumuo kong pasensya, dahil sipat na sukay, ulit na sutulong ka, kay wala man, pinaka-oras sa gula. Kung nagpaabot sila o pila ka oras, pero wala nila nabatayan, inaurot na ilang gas sa ilahan suga. And then, these 5 girls, they are foolish. Mga buang-buang. Pagkutana. Buang-buang ba? Kapag buang-buang nato dali
Now, nganong gitawag kini sila og mga buang-buang? Ngano ka? Why? First, it's because they have or they don't have vision. Wala sila'y mga pananaon. Ang tao nga walay kaalam, kini siya walay pananaon. Adilit kay buta ha? Pananaon ba? Ano? Dream. Wala siya'y vision. Wala siya'y panglantaw kahit sa unahan. Kaya wala man siya kaalam. Dagan sa mga Kristohanon, ingon ini, walay vision. Wala man lay. Hula-hula kung unsa siya, unsa may tabo siya kinabuhi in the future. Unsa iyahang status sa iyahang pagpangalagad sa Ginoo in the future. I remember sa unang panahon, sa diha nga yung people pa ko, sa diha nga nag-edad pa ko, o wala ko masulog. Edad ko, 14. I start reading. Lisod man, pero nagadanggo ako na someday, one day, mayroon kong pastor. But the first thing na may abot sa una-una is mahimong evangelist. Gusto ko mahimong evangelist, mo gina at the age of 14 because I became a Christian when I was 12. Wala ko sa'yo, 12. Kapil ko BBS sa nangidara. Dito na, sinabi ko mga fellowship, mga youth rally, mga youth fellowship sa una, mga circuit fellowship sa una sa mga youth sa Ikupi, yan sa Kid Williams Bible School, Evangelical Mission Outreach Foundation. So after 2 years nga seeking fellowship, after 2 years sa seeking pangalagad sa Ginoo, I start dreaming. Mahimo kong naunta someday, one day, I became an evangelist. Kinakoy ginalook up na pastor o ng panahon. Grabe ka kubihan sa ministry. Nakita na ko grabe ang iyang pagugi sa pag-alagad sa Ginoo, pag-adiman sa katawan sa Ginoo. And sa una-una, ingon na ako, mas pintaha siguro kung evangelist. Kay wali ra ka. Nato ka sa dalan, nato ka sa mga jeep, wali. Pero lahi na ito sa Ginoo. Lahi ang giguan sa Ginoo sa Ginoo. Ano naman, after pagkita na ako 16, wala na, nagbago na ko. Hinay-hinay, kung kawala sa ako ang una-una, mga pastor ko. Labi na kay, wala ko badal eskwela, trabaho na, dahil sa 16, sugo nagtrabaho na. Maranag na, nahanaw na water, ako ang gampo na. Pero nag-pray ko sa Ginoo at the time, na iya kong gamiton para sa ministry. Gamiton ko niya na hinagiban, armas, sa iyahang mga Dalagod nga, ang responsibilidad na sa kuha kay eskwela ang manghol, kahit pag yun na nawat ang trabaho ako, ang kambal na ako, so wala na, napalong, napakalaan ko sa kinakulit. Pero you know what? Ako kanta ni Gary P. Na di natutulog mo dyan. Natutulog ba ang Diyos? Wala siya natulog. Ano man? After pila katuki, then kaya din ito ba ako mapag-ako. Wala ko nahimong evangelist, pero nahimong ko pastor, nahimong ko alaga siya. Now, while waiting, please, praise the Ginoo and ask for more wisdom because ang tao nga walay kaalam, kini siya nga tao, walay vision, walay pananaon. So kinahanglan ingon na mga Kristohanon, makabaton kita og pananaon. Unsa bata, mahimong unsa bata in the future. Unsa na ba ka klase ng Kristohanon in the future? The same pa ba gyapon karon o lahi na in the future? Ayaw subot na magstay lang ka sa imong kahimtang karon. Ingon na Kristohanon, dream more and dream big para sa kahimayaan sa Ginoo. Mamuhat ka para sa Ginoo. Dili ka ba? Dili ba ka? Kana ka mahagit sa imong kinabuhi, dadagan sa mga Kristohanon nga aniadto pareha mo and then karon gigamit sila sa Ginoo. Ikaw wala pa gyapon ka gamitan sa Ginoo because wala kay dream.
wala kay vision? Dili ba masubok? May usa ka istorya sa mga babae ni siya. May isa ka member sa church. Hindi siya nga member ng church, dugay na nagasimba sa simbahan. Kinala ka mga katuligan, sige simba. And then one day, may isa ka bibisita sa simbahan. Isa ka invite lang, kay dili na sa church. And while visiting sa church, naluwas siya, nakaila siya sa Ginoo sa kinabuhi, and then, bila ka mga Domingo, naging aktibo siya, and then, bila ka mga bulan, wala pala yung tuig, nag-start na siya o share the word sa Ginoo. And finally, nahimong nag-create siya o life group. Then nahimong siyang life group leader. So tungod ato na yan, gihimo ang babae nga dugay ng membro simbahan, hilo na naglagod sa iya. Ngayon naman, ano maling kaya na bago pa lang gani sa puto na to, bago pa lang gani nag-simba gani, gigamit naman, gitagaan naman, ibiyalan naman ni pastor o puto na to. Isaligan naman siya sa ministry. Ano ka? Gisaligan siya sa ministry tungkol kinahanglan sa vision. Nakay panglantaw sa unahan, nakay panglantaw nito sa unahan. Pagkasaligan ka, kung wala kay panglantaw sa unahan, ikaw na sa imo nga ang marang kontento na ka sa imong kahitnan, karong hindi ka pagkasaligan. Ano man? Wala kay vision. Wala kay vision. Kaya nung tumo sa mga Kristohanon sa New Testament, sa diha, mahuman sila makaila ang Ginoo sa Kristo, diha sila kinabuhi ng kapatong sila mga vision. Gusto nila mga vision. Nagpinabangay sila sa ilang mga katawhan, mga kaugsuunan, kaubanan, nagpangkitay sa pulong sa Ginoo, nagdikunay sa usap-usa. Kanya imagine. Galing, itong dako nga panon na na-convert during sa pagwali ni Pedro, na ginatagay sila kung pagkaon niya, kini ng mga apostoles, apil sila nga nagapaambit kung pagkaon, and then may mga nangutana, may mga arguments nga nitungha diya sa ilahang pundo, umingon sila na dapat kailangan uban wala masangyawan, ay uban wala mawalihan, kay tungod kay nabisi ang mga apostoles sa pag-share sa pagkaon, siguro luto pa sa uban. So mo na niresulta nga, ang inyo na lang buhaton is magwali na lang mo. Kami na lang bahala kami nga, magpili kita o pakalitan na matawag sa tuwa para ani nga buhaton na kaya na natin pag nakuko nila, pito ka diyan mo na. So naman na to, request to nila. Yan naman, because they wanted to grow, because they have vision. And their vision is grow ministry. Ha? Sa diha nga, dito ko sa Cebu, naging-istorya, nagmuntahan ako sa Vice President, hindi ko siya. So, grabe yun ang pag-grow sa inyong ministry sa Zamboanga. Nahin mo silang 17 churches. 10 pastors, I think, or 11 or 12. In the rest, yan na pastor, Rutibot, yung sagat. Lagi pastor. Kung mapansin, halos every year, nasa sila ministry, ablihan ng ministry. Ang sekreto nila is di lang sila natunay mga vision. Kaya naghanto sila sa mga lugar and then kapag gaya mga feeding para lang maka-start of ministry until na children feeding, mahimong children and adult feeding program, and then later on mag-start na ang church anak na dapat. They have a vision. Inanak na dapat, kailangan natin vision. Dili lang kay ako ang makita sa vision. Pwede po ninyo makita ang vision. Pwede ninyo makita ang pananaon. Pwede ninyo pangayoon na Ginoo nga na Lord tagay kong pananaon para makatapon sa ministry. Sa pastor, sa pastor Redemptor, na pupo. So diha nga, mga 2014, 2 years pa po na itik. Gamay pa kayo ko, pinalag ko siya. And then, nahagit ko sa ilang sistema sa discipleship. So, bisunod ko, ato ko sa isa sa mga primary sa G12 sa Pilipinas. Si Pastor Rafi Lagat, ang pastor sa Buhangin Community Church. Ikikistorya ko sa iya. Isa sa primary 12, sa primary disciple sa founder sa G12 sa Pilipinas na si Castellanos from
yung tapuan yung video, I think, kasama ko sa Africa. And then, yung gusto ko patabang sa ito na about sa system sa that world. And then, yung sa ko nga, di naman po pwede ipuno naman, busy na kayo ito niya, nagpuno na yung prime 12, 1.4, sa patong mga nabira to, pero yun sa, ako'y kaila. So, kaya, denomination pastor ako, Baptist, nasa Baptist Southern, ako'y, sa ko ang disciple, Southern Baptist pastor, then si Redeemer na po, kailangan ko wala. So, idala ko niya dito Nagdala niya sa kwarto, nailahan ako na sa pastor Redeemer na po, renter. Nag-rent sila o sa space. Kamay ni space. Ang ilang simbahan, walay bungko. Takot lang. Pila lang ang membro. Pero natingala ko, nakatila ang mga members, even mga youth nila, pila lang ka po, natudlo o school. Kung ikaw, pastor, baka yung mga natudluan naman kag-school, natudlo o school of leaders. Natudlo sila ito. Then, pinapos ko, kaya siyempre, magtuon ka. Then I try to, kanang ikuan riyan. Kapag ito sila riyan, at i-abit at tulang time. Wala ko nag-work na riyan, kaya wala tayo kwarta. Kaya kinahanglan ito sa kwarta. Even Jai, kapil man na siya doon. And then, wala na ako nag-communicate kay Pastor Redeemer. And then one time, nag-communicate sa Hawaii sa Pastor. Pwede ka makaanhin na riyan, dahil yung mga youth, kaya mag-one namin fellowship. And then nabalitaan ako, nagbalhin sila ako sa kanugar. Ibiyaan nila itong ilang area, ibiyaan ito sila sa usa ka lugar na gipanag-iyahan sa missions sa Southern Baptist, diya sa may kabantian. And then, mutala ko siya, gusto ko lang sa kadako ng aluti. Nasa mga 2,000 square meters. More than 2,000 square meters. And then, magtatanaw ko, and then nag-start sila building. Ikaw niya, first ako, Pastor, ano ka, Pastor, pilay budget ninyo anak. So, nasa mga 3 million. And ako, daghan na ginagawa niya, kay makaproduce mo ginanak, makapagbite ko na siya. Gracias sa dito, Pastor, kay nag-commit daw itong mga members. May nag-commit sa, ginagawa, 1 million ito. Grabe po ka, ginagawa. And then, yatuan din ako ilang site. Yatuan ako sa site nila. Ako din simbahan. Ito, Pastor, pilay tao mas tulog anay niyo una. Kayo mo ang sa naas sa mga 800. Sa dako, na yung opisina, na yung underground, na yung podcast. And then, yung ko, na yung bakit di may yung 3 million? Ano, kaya ako kaya sa makulang na din. Abot siguro yung mga 15 million. Ano ko mga kaya na po. Gracias sa Ginoo. Otong kalabot kay karon mo matupay na sila. Usa man to, maihap na to sa patagay ka. First, pero karon ana sila sa mga I think 500 300. Mga professional na halos, mga abogado, katong mga teacher na sa una, sa school. Nanay na himong abogado ato. Can you imagine? Na himong mga negosyante, engineer. Himong engineer. Na sila yung vision. Kita usap, pwede natin himuon. Kung kita tanan mag-ampo o mangayon kita, pananawan sa Ginoo, kung sa buhaton usap sa Ginoo, wala man tayo nagingon na maibog kanila. Pero pwede man silang kapanaminan, kakuhaan o ihemplo, anong nakita nila kini nga vision. Dili mo kinahanglan mo sulod og G12 para lang makita ka og vision. Okay na. Pautan ra ko. So, i-apply ba ninyo uli ko bubog dito sa mga dili naman tanan sistema sa dito kung i-apply. Ito lang how to disciple ang sistema. So kaya kayo. So kita pwede usab nato kini buhaton. Where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Proverbs 29:18. Kung wala daw vision, ang tao mamatay. But he that keepeth the law, happy is he. So while waiting and praying for more wisdom, makakaplang ka o kalipay while waiting. Malipayon ka and kanang makita ninyo na nakay padulungan ang imuhang pag-alagad sa Ginoo. Kanila bitaw mapaabot ng matigok, umanan. Nakay padulungan while waiting, panglantaw ka sa ministry, makita ninyo
The best, ino pa ni William Osler, the best preparation for tomorrow is to do today's work superbly well. Kung nangandoy ka, ikaw naguna-huna mo, ika ang ministry sa Diyo, inani na someday. Nindot na siya, wala-huna. Pero kanong sa ka magsugod? Para maangkol din mo na, makita din mo na someday. Siguro muna-huna pa kaunta ang Diyo, by the future, na naging pagalingon na ako maluti, na legal na yun, ayaw po unta ang sumbahan, daghan unta mga katawan sa Ginoo. Sabi nimo, kung ka na ibang vision dito, mo nang padayag sa Ginoo sa imo. Kung kinahanglan sugdan nimo na, kay kung mayroon ka unta in the future, puro lang unta, and wala kay action sa imo sa vision na ipakita sa imo sa Ginoo. Wala gyud sa Ginoo. Walay pulos ang mga pananawon nato kung walay action. Kung wala kay himo, di man lang gani mo tikang imong tiil, di man lang gani ka mulihong gani para sa vision na ipakita sa Ginoo sa imo, walay pulos na lang tanan. Walay na kasagaran may tabo sa simbahan, bisan 30 na katuig, 40 na katuig, 50 na katuig, magsintinyan na lang sa simbahan, wala gyapon katubo because ang mga katawan sa Ginoo walay vision, walay pananawon. Kung ginanaman makabaton kita o panag-out. Ikaw pa si Bobby Knight. The will to succeed is important, but what's more important is the will to prepare. Ang imulong kagustuhan na magpalampus ang importante. Apan mas labaw ang importante kung ikaw makapangandaw ka. Ano sa kapangandaw? Karon o mamabot ka? Karon. Kung karon sa ka, ipakita ang pananaw sa Ginoo, karon ka mangandang aksyonan nimo ang maong pananaw. Ikaduha, starter only. Diha sa kini ng mga babae ng mga buwang-buwang, igo lang sila sugod. Wala gid sila gatiwas ng kay, wala pa sila kaandam gord. Wala ingon na mga Kristohan, dili ang kata mga starter lang, dili ta igo sa pagsugod. Nalahin ng human, problema din kami human. Wala ka na bitang administration. Na kung lahi na ang presidente, di na mahuman ang project. Dahil lahi na kung project ang ibo na kung sunod ng presidente. Ano naman? Kaya ang dungog, dili naman niya makuha, kaya makadawat sa dungog, katumang nipuli sa iya sa pagka-presidente. O na din niya ipadahil, igo lang sugod. Kita ko sa, di lang kayo unta, igo lang kapusugod, at hindi kakatiwas. Kaya naman, usually sa mga dili katiwas, may mga klaro ang commitment. Kaya ito, may lang sige, ako na bahala na. Mayroon yun ang kanaway commitment sa Ginoo. Ito lang, how can you po, pero kabuhatin nyo, di ito makabuhat. Dili yung tatay starter only, ito pa ang Galatians chapter 6 verse 9. So let us not become tired of doing good, for if we do not give up, the time will come when we will reap the harvest. Ano sa ka gusto mo harvest? Ay, kung tingnan ka, gusto ka mo-harvest o lindot na simbahan in the future, daghan ng mga katawan sa Ginoo, airport na simbahan, daghan ng mga extension na simbahan in the future, pero wala ka nagbukas. Ay, kung tingnan, mayroon ka nga. Buhunan sultuin bunga na, umangga. Pero wala kang kay mangga kita, no? Lain ko nung nag-expect ka kung bunga mangga, bunga ka na tanong ng mangga. Di hapon sa ministry. Kung na kay vision, kay nanay mo nakita in the future, pagsugod ng talong, kay mo pa si Pablo, kung ikaw na maghago, karon dili ka mo surrender, dili ka mo give up, mag-ani ka. You will reap the harvest. Mag-ani ka in the future. Wala yung ministry na nagsugod ng dako, o nagsugod sa dako na. Alawang, siya iba. Yan ako, itong example. I read the story kung saan na sila sa una. Nag-start ang sa dihang nagibiyaan sa ilang pastor ang Chinese Baptist. Doon na lang sila 11 members. Doon sa tuwiga, 2005, 2005, 2005 or 2004. 5 ka Chinese na membro sa Chinese Baptist. Hindi kitawag nila sa pastutan, Arnel Tan. They look up what happened. So wala yung ministry na nagsugod o dakong nadaan. Ulto ka na, simbahan na sila looting, na sila building. Pero kung ako, ministry ka na Mikaela, Mikuyana.
Diyan ba karon? Wala sila 3,000 members. Puli-puli siguro kailangan mga boomers na o kailangan ng kulang lubot na lukso-lukso dito naik kasilong sa simbahan tambak dito Mga na, dawatanan mo. Nakulay mga nasilong. Kasi nito po, kung tinaganan nila. And then, kasi sunod din, kasi yung mga bumog sa ila, tagang ministry, ibang Pilipinas, mga extension, ay mga partner, mga simbahan. Yung pastor Pigulo, naging partner na sa iya. Right? Nasa sila yung Christian, nasa sila yung mga pangandoy. From 11 sa tuiga, after 20 years, ubos ng ministry. Billion, yung building. Daghan ng mga extension, daghan ng mga partner, mga kasimbahan, daghan ng mga katawhan sa Ginoo, naluwas. Kung ulit kita, kung saan pwede ka mag-imo, o pwede ka mag-dambo, sama sa ilang mga dambo. Pero dili lang takaigo sa pagsugod. O dili ato yun yung kamutan na mga kay aron maka-anin ta, maka-harvest kita. And lastly, self-centered. Kini na mga babae, mga self-centered. Kung saan, ano man? Ang ilang mga kagalingon, ang ilang giununa. Wala sila maguna-una. Kung concerned sila sa ilang pangasawunon, kung una-una sila, nga mga gamitin sila maayo kay, para sila nga dugay, mabot ilang pangasawunon. Pero tungkol guys, di naman sila concerned sa ilang pangasawunon sa nito po. Wala sila kapangandam. Wala sila nag-andam. They are self-centered. Kung kita, mga self-centered Christian ka, hindi kita magtuko. Why? Isa sa mga reason, dili na kung gabang anong ministry, kaya hindi ko parang dato ang pastor. Di lang sa utabang ang simbahan, bahala sa pastor, anak, total, siya may gitawag sa Ginoo. Wala kung gitawag sa Ginoo. Di sa utabang ang simbahan, kaya kung saan mag-unindot ng simbahan, may mong utubo ang simbahan, ang lumo ka na, pastor ang yapon. Wala kang ilabot. Self-centered, bakay ka. Tinguha ka nga mahimong mapasidunggan ng Ginoo. Buha ka ang tanan para sa kahimayaan sa Ginoo. Ayaw maguna-una lang para sa inyong paggalingon. In Philippians chapter 2, verse 21, nag-ingon, everyone else is concerned only with their own affairs, not with the cause of Jesus Christ. Si Pablo mismo nag-ingon na matag-usa daw, concerned na sila sa ilang mga paggalingon. Pero wala sila pagpakabana para sa kang Jesucristo. Proverbs 29 verse 18 nag-ingon, where there is no word from God, people are perished, but those who obey what they have been taught are happy, meaning they are blessed. So as a Christian, ingon ng mga followers sa Ginoo, nahatay ako kaayo nga obligasyon, and this obligation is kinahanglan gayud na ato ang paghimuon to share the word of God kay daghan ng mga tao. Mga lablab kunya kung wala na'y magpadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Sayon, sa pulong sa Ginoo. Ang bumalik ko niya ang Ginoo kung kanang-tao sa giyawan na sa pulong sa maayon. Basit isa ka, sumo ng ikinahanglan para mahimong mensahero sa word sa Ginoo. Hindi na mga damgo, hindi na mga umatod niya susama kami. Damgo na, kaya sa yung pinapuwi ko. Lumunang ko sa ako sa kakausa na Ginoo ko freedom. And I pray to God, maunta ang akong dream, mahimong umangita ko. Ginoo na po ako. Kung pwede kung tatabangan sa Ginoo kung magdamag ka, kailangan posible. Ayaw lang kung una-una para sa inyong pagalingan. At una-una agad kanunay. Ang tanan imong pagalimuon ka ministry para sa kahimayaan sa Ginoo. Kaya kung mag-una-una ka, kung dahil ng mga pinundan, basit po niya, dili ka makalamuntay sa pagkalagad sa Ginoo. Dili ka maka-uman ng vision na ipakita sa Ginoo sa inyo. Gagawin ako tanan sa pagtindog, let us pray. Mahanaw ko kalagit doon, nalayon sa Ginoo ng kataas sa pagtagol, sa karawang Ginoo sa itutulong, na nag-remind ka na mo ang ituloy sa pag-angoy o dugang kaalam sa kang nagpaabot Ginoo, sama sa limang babae na maalamo. Lord, I pray na ilong ka kami mahimong sama sa limang babae na mga buang-buang, hindi walay pananaw. Igo lang sa pagsugod,
o mga self-centered na mga babae, kundi mahimo kami maalamon sa pagpaabot Ginoo. Na mabuhat kami Ginoo nga adunay panag-aw. Human sa among nasugdan Ginoo o pagunahuna dili para sa paggalingon kundi para gyud sa kahibiyaan. Yes Lord, ang kinabuhi namo kanimo lamang gayud Ginoo. Salamat gayud Ginoo sa imong pagkatao, pagkamatay, pagkabanhaw Ginoo, mapindus pila ang mga katuigan ang milabay Ginoo. Lord, tigpunon nimo ang matag usa ka namo Ginoo samtang nagapaabot kami sa imong pagbalik Ginoo. Ingon man nasigon nimo kami aron nga mahimo kami maisugon na mopaambit sa imong kamatayon, sa imong pagkatao, sa imong pagkabanhaw Ginoo. Ngadto sa tanan sa mga tao, wa pagyud makadungog sa maayong balita Ginoo. Nagaako sa mga Ginoo na ikaw gayon magalingon sa pagtuo, pagsalig sa pagkusa. Dili ka magamoy sa mga kaluyahon, diiling kinabuhian o diiling kalibutan sa Ginoo na pangalagan nga kanimo. Nagaampo sa mga Ginoo na ignas nimo ang among pagmamuli karong Ginoo. Ang pingan nimo ang kinabuhi sa mga usa, ilayo sa mga katalagman, ilayo sa mga balatian, ilabi na sa mga virus na ituyanap karon ng mga panahon na Ginoo. Ingon ba ikaw mag-amuma kanila sulod sa usa ka semana hangtod sa sunod na panagtuban o panagkita Ginoo diya sa pag-alagan ang simbahan kanimo Ginoo. Ang ginasalig, ginatugyan kanino tanan, in Jesus name I pray. Ginaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw nga pag-ambit, pag-uban ka naton hangtod sa walay katapusan. Amen. Ayaw magpunto sa tanan o gaganda sa tanan. Happy Sunday.